Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling nagkaroon ng isang eksenang hindi maaaring balewalain. Matapos ang isinagawang US-Philippines Maritime Cooperative Activity malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, mabilis ang naging tugon ng China. Sa pamamagitan ng kanilang Southern Theater Command, inanunsyo ng People's Liberation Army na nagsagawa sila ng tinatawag na combat readiness patrols sa karagatan at himpapawid sa paligid ng lugar. Sa inilabas na footage, malinaw na makikita ang paglipad ng H-6K strategic bombers kasama ang mga fighter aircraft. Kasabay nito, habang nagpapakita ng lakas militar ang China, tahimik ngunit mahalagang operasyon naman ang isinagawa ng Philippine Coast Guard. 3 barko at isang sasakyang panghimpapawid ang dineploy para tiyakin ang kaligtasan ng mahigit 40 hanggang 50 bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Bajo de Masinloc. Isang malinaw na mensahe ito na sa kabila ng mga bomber at fighter jet, ang tunay na laban sa West Philippine Sea ay hindi lang usaping militar, kundi usapin ng soberanya, kabuhayan, at seguridad ng ordinaryong Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang naging galaw ng China. Ayon sa pahayag ng PLA Southern Theater Command, nagsagawa sila ng combat readiness patrols sa waters at airspace ng Scarborough Shoal. Hindi ito ordinaryong patrol lamang. Ang terminong combat readiness ay may malinaw na ibig sabihin sa military context. Ipinapakita nito na ang mga unit ay handang tumugon agad sakaling magkaroon ng crisis o escalation. Sa inilabas na video ng Chinese military, makikita ang H-6K bombers na lumilipad sa rehiyon. Ang H-6K ay isang long-range strategic bomber ng China na kayang magdala ng cruise missiles at may kakayahang mag-operate sa malalayong distansya. Hindi ito idinisenyo para sa simpleng coastal patrol. Ang presensya nito ay isang psychological at strategic signal. Kung iisipin, bakit bomber ang ipapadala sa isang lugar na may mangingisda at Coast Guard operations? Ang sagot dito ay malinaw. Ito ay isang mensahe hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Estados Unidos at sa buong rehiyon. Ipinapakita ng China na handa silang gumamit ng high-end military assets para ipakita ang kanilang claim at impluensya sa South China Sea. Mahalagang tandaan na dumating ang anunsyong ito matapos ang USPH Maritime Patrol. Ang timing ay hindi aksidente. Sa military signaling, mahalaga ang oras. Ipinapahiwatig nito na binabantayan ng China ang bawat galaw ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito, at may agarang tugon sila kapag sa tingin nila ay may banta sa kanilang interes. Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay hindi lang simpleng bahura. Isa itong strategic choke point at mayaman sa yamang dagat. Para sa Pilipinas, ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone, batay sa international law at sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016. Para naman sa China, ito ay bahagi ng kanilang tinatawag na historical rights, kahit hindi ito kinikilala ng international community. Kaya tuwing may aktibidad sa lugar na ito, lalo na kung may kasamang US forces, siguradong may magiging reaksyon ang Beijing. Ang pagpapadala ng bomber ay hindi nangangahulugan ng agarang gyera, ngunit ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya ng China na ipakita na sila ang dominante sa rehiyon. Habang abala ang China sa pagpapakita ng military might, isang ibang uri ng presensya naman ang ipinakita ng Pilipinas. Noong Biyernes ika-30 ng Enero taong 2026, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 3 barko at isang eroplano para bantayan at tiyakin ang kaligtasan ng 40 hanggang 50 bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Bajo de Masinloc. Ang operasyong ito ay bahagi ng programang Kadawa para sa bagong bayaning mangingisda. Ang mismong pangalan ng programa ay nagsasabi na hindi lang ito tungkol sa seguridad, kundi pagkilala sa papel ng mga mangingisda bilang frontliners sa usapin ng soberanya. Hindi ito warship deployment, hindi ito power projection na may kasamang missile o bomber. Ito ay civilian maritime presence, ngunit may malinaw na mensahe. Ang Pilipinas ay naroon hindi para maghamon ng gyera, kundi para protektahan ang sariling mamamayan.
Ang PCG, bilang isang law enforcement at humanitarian agency, ay may mahalagang papel sa West Philippine Sea. Sa halip na militar agad ang nasa unahan, ang Coast Guard ang nagsisilbing buffer. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay kumikilos alinsunod sa international law at maritime norms. Sa gitna ng bomber at Coast Guard vessels, huwag nating kalimutan kung sino ang tunay na apektado. Ang mga mangingisdang Pilipino. Para sa kanila, ang Baho de Masinloc ay hindi strategic outpost o geopolitical chessboard. Ito ay lugar ng kabuhayan. Sa mga nakaraang taon, maraming ulat ng harassment, water cannon incidents, at pagtataboy sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Kaya ang presensya ng PCG ay hindi lamang simboliko. Ito ay konkretong proteksyon. Kapag may PCG vessels at aircraft sa paligid, mas nagiging kampante ang mga mangingisda na makapaghanap buhay. At sa bawat araw na patuloy silang nangingisda roon, tahimik nilang pinapatunayan na ang Pilipinas ay may lehitimong presensya sa lugar. Kung ikukumpara, malinaw ang contrast ng dalawang aksyon. Sa isang banda, China na nagpapadala ng H-6K bombers, simbolo ng hard power at military intimidation. Sa kabilang banda, Pilipinas na nagpapadala ng Coast Guard ships at eroplano para sa civilian protection. Hindi ibig sabihin nito na mahina ang Pilipinas. Sa katunayan, ito ay isang calculated approach. Sa international arena, ang paggamit ng Coast Guard sa halip na Navy ay isang paraan para ipakita na ang ginagawa mo ay law enforcement at sovereign activity, hindi military provocation. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang suporta ng mga kaalyado, lalo na ang Estados Unidos. Ang mga USPH Maritime Patrol ay nagbibigay ng strategic depth sa Pilipinas, habang ang PCG ang nasa frontline ng araw-araw na presensya. Ano ang mensahe sa rehiyon? Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagpapadala ng iba't ibang mensahe. Para sa China, malinaw na ipinapakita nila na hindi nila tatanggapin ang anumang aktibidad na sa tingin nila ay hamon sa kanilang claim. Para sa Pilipinas, ipinapakita nito na hindi sila uurong at patuloy nilang ipagtatanggol ang karapatan ng kanilang mamamayan sa mapayapang paraan. Para sa mga karatig bansa sa Southeast Asia, ito ay paalala na ang South China Sea issue ay hindi isolated. Ang bawat galaw ng isang bansa ay may ripple effect sa buong rehiyon. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung sino ang may mas malakas na bomber o mas maraming barko. Ang tanong ay kung paano ipagtatanggol ng isang bansa ang soberanya nito nang hindi isinasakripisyo ang kapayapaan at kabuhayan ng mamamayan. Ang pagpapadala ng China ng H-6K bombers ay isang paalala ng tensyon at panganib ng escalation. Ang deployment ng PCG para protektahan ang mga mangingisdang Pilipino ay paalala naman na sa likod ng geopolitics, may mga ordinaryong tao na umaasa sa dagat para mabuhay. Habang nagpapatuloy ang mga maritime patrol, bomber flights, at Coast Guard missions, isang bagay ang malinaw. Ang West Philippine Sea ay mananatiling sentro ng tunggalian, ngunit ito rin ay mananatiling lugar kung saan patuloy lalaban ang mga Pilipino, hindi lang gamit ang armas, kundi gamit ang presensya, batas, at determinasyon. At sa bawat pagliyag ng bangkang pangisda sa Baho de Masinloc, may kasamang tahimik na mensahe. Narito kami, hindi kami aalis. Ito ang aming dagat.